can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by. May mga taong sobrang nahihirapan silang palakihin ang kanilang katawan. Maraming dahilan kung bakit hindi nila magawang mapalaki ang kanilang muscle. Pero alam nyo ba na kapag ginawa nyo ang mga bagay na ituturo ko sa inyo ngayon, ay walang dahilan upang hindi lumaki ang inyong katawan. Ibig sabihin, walang magagawa ang katawan nyo na pigilin ang paglaki ng inyong muscle. Ano-ano nga ba yung mga bagay na mapapersang lumaki ang ating mga muscle? Sa totoo lang mga kaprakti, ang mga baguhan ang siyang mabilis ma-develop ang katawan kapag sila ay nagbuhat. Lalo na yung mga taong walang masyadong ginagawa sa kanilang buhay. Sabihin na natin na sila yung mga hindi masyadong nagkikikilos. Tamad ba ang tawag doon? Kapag nagbuhat ang mga taong ito, isang buwan lang makakakita na sila agad ng pagbabago sa kanilang katawan. Ito ay dahil magre-react ang kanilang katawan sa ganitong klase ng exercise, ang pag-workout. At yun na nga, ang isa sa mga dahilan upang mapuwersang lumaki ang ating muscle ay kailangan mo magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Gaya na lang ng pagpunta mo sa gym. Upang may tumubong muscle sa ating katawan, kailangan munang may masirang muscle tissue. Paano ba mangyayari ito? Kapag ikaw ay may ginawang mahirap na ginamitan mo ng iyong lakas. Halimbawa, naglagari ka ng ilang oras. Gumamit ka dito ng lakas mula sa iyong kamay. Pagkatapos nito, mapapansin na makakaramdam ka ng paninigas sa iyong braso, lalo na sa iyong biceps. Ang ibig sabihin niyan, may nasirang muscle tissue sa iyong biceps. At kapag madalas kang maglagari, malaki ang posibilidad na lumaki ang iyong braso. Ganito rin ang mangyayari sa buo mong katawan kapag ikaw ay nag-workout. Dahil ang pagbubuhat na mabigat ay isang paraan din na masira ang ating muscle tissue o tinatawag ding muscle tissue damage. Pero teka, hindi porket pwedeng lumaki ang ating katawan sa pag-workout ay basta ka na lamang magbubuhat sa gym. May mga tao kasi na nagtataka bakit daw hindi lumalaki ang muscle niya, regular naman daw siyang nabubuhat sa gym. Baka naman kasi na-overtrain na siya. Ano ba yung overtraining? Ito yung nasobrahan ka sa pagbubuhat, o mali ang program na sinusunod, o baka naman wala talagang workout program na sinusunod. Yun bang labo-labo ang ginagawa sa gym? Pwede ka nga ma-overtrain kapag ganyan. I-train mo ang bawat muscle group o muscle part ng 2 beses lamang kada linggo nang hindi magkasunod na araw. Halimbawa, nag-chest ka ng Lunes, mag-chest ka ulit ng Thursday o Friday. Ibig sabihin, sa tuwing ititrain mo ang bawat muscle group, dapat may pagitan ito ng at least 3 araw bago mo tirahin ulit ito. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng muscle recovery. Ito yung panahon na nire-repair o naghihilom yung nasirang muscle tissue upang magkaroon ng panibagong muscle. Ito na nga yung paglaki ng iyong muscle o katawan. Kung ikaw ay baguhan, sapat na ang 1 oras na pagbubuhat. Alisin ang mindset na para mabilis daw ang paglaki ng muscle ay kailangan makarami ka ng exercise. O kaya ay mas matagal sa gym, mas mabilis ang pagtubo ng muscle. Ito ay maling-mali. Lalo lang kayong papayat o hindi lalaki ang inyong muscle pag ganyan. Dahil muli, ma-overtrain kayo dyan. Gumawa kayo ng workout program na 2 hanggang 3 muscle group lamang kada araw ang inyong gagawin. Halimbawa, sa day 1, chest, triceps, at shoulder. Day 2,
legs, at abs. At day 3, back, biceps, at traps. At upang magawa nyo ang 1 oras lamang na workout, gumawa lang ng 3 hanggang 4 na exercises para sa mga big muscles, gaya ng chest, back, at legs. At 2 hanggang 3 exercises lamang para naman sa mga small muscles gaya ng shoulder, triceps, biceps, at traps. At syempre, kailangan nyong gawin ang proper form sa bawat exercise. Mahalaga ba ito? Oo. Dahil bukod sa malalayo ka na sa injury, tiyak pa na masasapul yung muscle part na gusto mong palakihin. At kapag ginawa mo ang proper form, tiyak din na mararamdaman mo yung muscle pump. At sinyalis din yan na may muscle tissue damage. At dahil dyan, malaki ang tsansa ng paglaki ng muscle. Nalaman na natin ang kahalagahan ng pagbubuhat at nabanggit ko rin kanina ang mahalagang papel ng muscle recovery. Hindi pwedeng mawala dito ang tamang nutrisyon. Hindi maaaring lumaki ang ating mga muscles sa pamamagitan lamang ng pagbubuhat. Kailangan mo ring kumain ng tama. Ano-ano ba yung dapat kainin para mabilis lumaki ang ating katawan? Ito ay ang mga pagkaing mayaman sa protina, gaya ng manok, isda, itlog, at iba pang mga karne at iba pa. Carbohydrates, gaya ng kanin, tinapay, kamote at iba pa. At fats, gaya ng avocado, egg yolk, mani, at iba pa. Ang protein ang siyang pinakamahalaga sa 3 dahil ito ang pinakapagkain ng ating muscle. Ngunit mahalaga rin ang carbohydrates at fats dahil dito tayo kumukuha ng energy sa tuwing tayo ay magbubuhat. Kapag sapat ang carbs at fats na nakain mo, mas mabigat din ang mabubuhat mo sa gym. At dahil dyan, mas malaki ang muscle tissue damage. Dahilan upang mabilis lumaki ang ating katawan. Ang protein, carbs at fats ay tinatawag ding macronutrients. Kapag sapat ang macronutrients mo, mas mabilis din ang muscle recovery mo. Sabihin na natin na maayos mong nagagawa ang iyong workout routine at nakakakain ka rin ng tama. Pero kung lagi ka namang puyat o kulang ka sa tulog, maliit ang tsansa ng pagtubo ng muscle o hindi talaga lalaki ito. Pagdating sa muscle recovery, ang pagtulog ang siyang pinaka-importante sa lahat. May mga pagkakataon kasi para sa ibang tao na kahit na overtrained sila o kahit kulang sila sa protina, pero kung matulog naman ay 8 oras pataas kada araw, lumalaki pa rin ang kanilang katawan. Sa tuwing tayo ay natutulog o habang tayo ay tulog, dito pinoproseso ng ating katawan ang paghilom ng muscle tissue damage. Maging ang mga kinain natin na protina ay nagkakaroon ng bisa sa ating muscle kapag mahaba ang tulog mo. Ayon sa pag-aaral sa Amerika, ang pagtulog ng 7 oras pataas ay sapat na upang lubos na makarecover ang ating mga muscles. Kapag kumpleto ka sa tulog, kondisyon ang iyong katawan sa pagbubuhat. Hindi gaya kapag ikaw ay puyat. Makakaramdam ka ng kawalang gana sa gym, wala sa focus, at mabigat ang pakiramdam. Ang masama pa nito, baka maaksidente ka pa habang nagbubuhat. Kahit ano pa ang body type mo, kahit hard gainer ka pa, kapag ginawa mo ng maayos ang iyong pag-workout, kung saan naiiwasan mong ma-overtrained, nasa proper form ang bawat exercise, at sa tuwing kakain ka ay nagtataglay ito ng protein, carbs at fats, at nagagawa mong matulog ng 7 oras o higit pa. Walang dahilan upang hindi lalaki ang iyong katawan. Walang magagawa ang katawan mong pigilin ang paglaki nito.
streets are empty. The only Hanggang sa muli mga kaprakti. God bless. stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.